Magandang araw. Ako si Ana, isang Pilipinong nurse na nagtatrabaho rito sa isang ospital sa Bangkok, Thailand. 2 taon na ako rito, pero hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako paakyat ng hagdan patungo sa Ward 13, bumabaloktot ang sikmura ko sa kilabot. Madilim kasi ang koridor na yon. Ang tanging ilaw na nagmumula rito ay isang nagkukukurap na fluorescent lamp na nagbabanta na anumang oras maaaring mamatay. Sa Ward 13, lahat ng mga pasyente rito ay mga comatose. Mga katawan na nananatili ang tibok pero ang kaluluwa raw naglalakad na. Madami ang nagkukwento, lalo na ang mga kasamahan ko na mga kaluluwa daw nito ay bumabangon, naglalakad, minsan bumubulong at naguutos. Ako, ayoko man maniwala. Pero isang gabi naranasan ko ang isang bagay na hanggang ngayon ay nakakapagpanginig pa rin sa katawan ko. Nag-rounds ako upang i-monitor ang mga vital signs ng mga pasyente. Nasa dulo ang kama, number 133. Ang katawan ni Lolo Samchay, isang matanda na 2 linggo ng comatose. Habang kinukuha ko ang pressure niya, bigla siyang nagmulat ng isang mata. Payat na ang katawan niya, pero nanlalaki ang isa niyang mata. Puno ito ng itim at tumitig ito diretso sa akin. Napatigil ang katawan ko. Nanginginig ang tuhod ko. Pero naglakas loob pa rin ako na lumapit upang tingnan ang pulse niya. Wala. Flatline na ang pulse niya. Patay na pala siya. Pero isang mata niya ay nananatiling dilat. Sa oras na iyon, bumuga ang isang malamig na hangin na para bang may dumaan na hindi nakikita. Namatay ang mga ilaw sa dilim at biglang may bumulong. Alis, huwag niyo kaming gambalain. Sa pag-aakalang ako lang ang nakakarinig nito, pansamantalang natigagal ako. Hindi ko alam na narinig din pala ito ng mga kasamahan ko. Kaya nagtakbuhan ng mga ito. Naiwan ako. Nagkanda dulas-dulas at naninigas ang katawan kong humabol rin sa mga ito. Nagawa kong makalayo at makalabas. Mula noon, tuwing gabi ng duty ko, sinisigurado ko na marami ang kasama ko. Ayoko na muling maranasan ang kakilakilabot na karanasan. Ako si Jason. Hindi ako naniniwala sa multo o kung ano-ano mang kwentong kababalaghan. Pero mula nung lumipat ako sa bagong apartment ko dito sa Manila, may isang pangyayari na paulit-ulit lang at hindi ko na alam kung normal pa ba ito. First week ko pa lang dito noon. Wala pang laman masyado ang unit ko. Maliban sa kama, electric fan at maliit na lamesa. Tahimik sa lugar. Ang tanging naririnig ko lang tuwing gabi ay ang mga sasakyang dumaraan sa highway sa di kalayuan. Pero isang gabi, mga 3:00 ng madaling araw, may narinig akong mahinang katok sa pinto. Tok, tok, tok. Akala ko, guni-guni lang. Wala naman akong inaasahang bisita. Sino ba ang kakatok ng ganoong oras? Hindi ko pinansin. Baka kapitbahay lang na nagkamali ng unit o kung ano.
Pero kinabukasan, ganun ulit. Eksaktong 3:00, tatlong katok. Mabagal, parang sinasadya. Noong ikatlong gabi, pinilit kong silipin kung sino yon. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Walang peephole. Pero may maliit na siwang sa gilid. Sumilip ako. Walang tao. As in wala talaga. Tahimik. Pero nag-iiwan ng katok ng kakaibang lamig sa balat. Parang may presensya. Pero hindi mo maipaliwanag kung ano. Sa mga sumunod na gabi, naging mas madalas tuwing 3:00. May kakatok. 3 beses lang lagi. Hindi humihingi ng tulong. Hindi nagsasalita. Basta katok lang. Minsan, ginigising pa ako mula sa malalim na tulog. Kaya nag-set up ako ng phone sa tapat ng pinto para i-record. Gusto kong malaman kung sino talaga. Kinabukasan, chinek ko ang video. 3 oras ng recording. Walang nangyari sa simula. Pero eksaktong 3 a.m. may 3 katok sa video. Walang lumapit. Walang anino. Walang tao. Pero malinaw ang tunog. Tok, tok, tok. Mas lalo akong kinilabutan nung pansin ko yung electric fan sa gilid ng video. Tumigil sa pag-ikot. Parang may humarang sa hangin. Tapos gumalaw ng bahagya ang kortina ko kahit sarado ang bintana. Hindi ko alam kung paranoia lang. Pero pakiramdam ko, may dumadaan talaga. Nung ika-5 gabi, mas kakaiba. Nagising ako ng hindi dahil sa katok. Nagising ako dahil may mga malalamig na hininga sa bato ko. Literal. Parang may mga nakatayo sa likod ko. Hindi ako agad gumalaw. Ninamnam ko ang paligid. Tahimik. Biglang, tok, 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 sa pinto. Pero hindi ako makagalaw. Para akong pinipigilan. Nilakasan ko ang loob ko at tumayo. Wala na namang tao. Pero may napansin akong kakaiba. Ang lock sa pinto ko. Nakabukas. Hindi ko yun iniwan ng ganon. Sigurado ako. Kinabukasan, kinausap ko ang landlord. Tinanong ko kung may ibang unit na may ganitong karanasan. Tahimik lang siya saglit. Tapos sinabing, yan ba yung Unit 3A? Tumango ako. May dating tumira dyan, lalaki rin. Palaging nagrireklamo na may kumakatok tuwing 3:00. Nawala na lang siya bigla. Naiwan ang gamit niya. Di na nagpakita. Tinawanan ko lang nung una. Parang kwentong para lang takutin ng bagong tenant. Pero noong pag-uwi ko, may isang bagay na bumasag sa duda ko. Sa kama ko, sa ibabaw ng unan, may papel. Wala akong bisita. Wala akong kasama. Pero may papel na sulat kamay.
Huwag mong pagbuksan. Wala akong ideya kung paano nakapasok yun. Lahat ng bintana ko sarado, pati pinto. Pero may nakapasok. O baka matagal na siyang nandun. Simula nun, hindi ko na inaabot ng 3:00 na gising. Naglalagay ako ng asin sa pinto. Nagsisindi ako ng kandila. Hindi ko na rin pinanunood yung recordings. Ayoko na. Pero gabi-gabi, eksaktong 3:00, naririnig ko pa rin siya. Tok, tok, tok. At minsan, pakaramdam ko, hindi na siya nasa labas. Ako si Carlo. Isa ako sa mga naglalakad para mag-explore ng mga abandoned na lugar para makunan ng litrato at makabuo ng content para sa social media. Isang araw, nakita ko ang isang lumang hotel na inabando na. 2 dekada na ang nakakalipas. Madilim ito, marumi, puno ng alikabok, pero perpekto para makatakot sa mga manonood. Pumasok ako. Dala ang isang kamera, isang flashlight, at isang small knife. Umakyat ako hanggang 3 palapag. Doon ko nakita ang isang kwarto na ayon sa usap-usapan ay isinumpa. Ang kwarto, number 304. Ayon daw sa mga residente, lahat ng nagpaparamdam dito o nagpapakita ay ginagambala ang sino mang pumapasok rito. Sa oras na binuksan ko ang pinto, bigla kong naramdaman ang ihip ng isang malamig na hangin. Napatigil ako at nagsimulang manigas ang kalamnan ko. Sa sulok ng aking mata ay may nahagip akong tila nakaupo. Katawan ng isang dalaga. At marahil, ito yung usap-usapan nilang nagpakamatay ilang taon na ang nakalilipas. Madungis ang damit niya. Puno ng alikabok ang katawan. At ang mga mata niya ay nagliliyab na pula. Bigla akong narinig ang isang boses. Paos. Lumayas ka. Huwag mo kaming gambalain. Sa takot, napaatras ako. Naglakad ako ng paatras hanggang makalabas. Ngunit isang bagay ang ikinagulat ko. Ang pinto. Ayaw bumukas. Sa oras na yon, nakita ko na tumayo ang babae. Naglakad, paunti-unti papunta sa akin. Lumulutang ito. 1 pulgada ang angat sa sahig. Bumagsak ang kamera ko. Nag-crash ang lente. Pero ang lahat ng nakita ko, nanatili. Ang katawan niya, ang mga matang nagliliyab, ang boses niya na bumubulong. Alis na habang may oras pa. Sa isang iglap, bumukas ang pinto. Tumakbo ako pababa. Lumabas.
Simula noon, tuwing naglalakad ako malapit sa hotel na ito, bumabaling ako ng tingin, ngunit ako ay nagdarasal at iniiwas ang tingin sa abandoned hotel. Ako si Ryan, isang delivery driver. Madaling araw na noon, mga 2:00. Pauwi na ako galing Bulacan, patungong Maynila. Madilim ang kalsada, isang bahagi pa rito ang walang ilaw. Tanging ang mga ilaw na nagmumula sa sakyan ko ang nagliliwanag sa daan. Sa isang bahagi ng highway, napansin ko ang isang puting van na pasuray-suray, tulad ng isang lasenggo. Binusinahan ko ito, pero nanatili ang takbo niya na pa-zigzag. Sinubukan kong pantayan ito at aninagin, ngunit laking gulat ko na para bang wala siyang driver. Kinabahan ako. Pinili ko na bumuntot na lang at huwag nang lumampas hanggang isang bahagi na nagkunwaring pumarada ang van. Bumaba ang isang tao. Muntik na akong mabangga nang makita ang isang katawan na walang ulo. Bumulwak ang dugo mula rito. Naglalakad pa rin na para bang may hinahanap ito. Sa oras na yon, naninigas na ang katawan ko sa takot. Piniga ko ang manibela. Nagbusina ako. Pero ang katawan, naglalakad pa rin papunta sa kalye. Sa gulat, nagpreno ako. Napatigil ang sasakyan ko. Samantalang ang katawan na walang ulo ay tumigil. Lumingon at naglakad pabalik, papunta sa akin. Sa oras na isang hakbang na lang ang layo niya, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan at naglaho ang katawan na parang usok. Kinabukasan, nagtanong-tanong ako sa mga residente at ang sabi, may isang aksidente raw. Isang dekada na ang nakakalipas. Isang driver na na-decapitate matapos mawala ng kontrol ang sasakyan niya. Mula noon, ang katawan niya raw ay naglalakad tuwing madilim ang kalsada. Hinahanap ang ulo niya. At simula rin noon, nag-iiba na ako ng ruta, lalo't malalim na ang gabi para makaiwas. Magandang araw. Tawagin niyo na lang po pala akong Alex. Nagsimula ang lahat isang gabi. Maraming taon na ang nakalilipas. Nung unang nag-book kami ng barkada ko sa isang bakasyonan, isang lumang resort na malapit sa dalampasigan. Mura ang upa, tahimik at madaming puno. Perpekto para makapag-relax. Dumating kami ng hapon. Madilim na ang kalangitan at bumubuhos pa ang malakas na ulan. At naglalalagitik ang kidlat. Sinalubong kami ng isang matandang tagapag-alaga. Payat at maputla ang katawan. May mga malalalim na mata ito at nagpakilala bilang si Mang Aboy. Pinagsabihan niya kami na huwag lumabas ng kwarto paglipas ng hating gabi. May isang lugar daw kasi na bawal puntahan. Siyempre kaming magkakaibigan, nagbiruan pa. Kesyo multo, kaluluwa, mga kaluluwang naglalakad. Pero isang gabi,
at isang bahagi ng pagkatao ko noon ang kinikilabutan. Alam ko na seryoso si Mang Aboy. Sa oras na makapasok na kami sa aming mga kwarto, ang lahat ay nagsimulang magkwentuhan, magkulitan, maglasingan, hanggang makatulog na ang lahat maliban sa akin. 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Uhaw na uhaw. Naghanap ako ng inumin. Lumabas ako sa kwarto. Naglakad patungo sa vending machine na nakita ko kanina. Sa madilim na pasilyo, nakita ko ang isang katawan, nakatayo. Tila isang babae ito. Ang mga braso nito ay tila naglalaway at ito'y basang-basa ng ulan na para bang galing sa dagat. Natigilan ako. Nagsimulang humakbang ang babae. Paika-ika, palapit sa akin. Sa isang iglap, biglang namatay ang mga ilaw. Nag-blackout ang lugar. Sa dilim, isang paos na boses ang bumulong. Bakit ka naglalakad sa mga oras na ito? Dapat lahat natutulog na. Sa takot ko ay nagsisigaw ako. Nagtatakbo pabalik ng kwarto. Ginising ang mga kasama ko. Pero nang balikan namin ng babae, wala na ito. Lahat naglaho na para bang bula. Kinabukasan nagtanong kami kay Mang Aboy. Sabi niya, may isang babae raw na nagpakamatay rito. 2 dekada na ang nakalilipas. Ngunit naglalakad pa rin hanggang ngayon tuwing hating gabi. Simula noon, tuwing magbabakasyon kami, ay inaalam namin kung anong history ng lugar bago kami pumunta.